Good day, grade 9. So, medyo matagal tayo bago nakapag-klase ulit. Okay, so almost 2 months. At ang natatandaan kong last lesson na ginawa pa natin ay yung triangle. Okay, so the right triangle. Okay, so for today, so tuturuan ko kayo ng another commands or another techniques paano nagpo-program. Okay, ito yung sample na gagawin natin. Okay, so as you can see, gagawa tayo ng sample na calendar, okay, having 30 numbers. Okay, so mapapansin nyo din, so naka-column siya into 7 columns. So as usual na calendar, which is also divided into 7 columns. Okay, so now, so paano natin siya gagawin using Java. Okay, so for my demonstration, gagamitin ko muna yung JCreator. Okay, so since hindi available yung internet and the codes for JCreator of JCreator and yung ating JDoodle ay parehas lang naman. Okay, so unahin natin yung pag-display ng ganitong output. Okay, so ano kaya yung pwede natin gawin dyan? Okay, if we are going to analyze so these numbers, okay, so siya ay series na number, ibig sabihin sunod-sunod na number from 1 up to 30, kaya lang nagkaroon siya ng arrangement into 7 columns. Okay, so as you can see, after nung 7th number, dito na siya nag-print sa baba ni 1. So sa tapat ng 1. Si 2, si 9 pala sa katapat ni 2, and so on and so forth. Okay, ngayon, paano kaya natin siya gagawin using JCreator or jdoodle.com? Okay, kaya nyo siyang i-analyze, so much better. Pero kung hindi, so just watch, and tuturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. Okay, so kailangan lang natin dito, okay, so kailangan nating i-analyze yung mga codes para mas madali natin siya magawa. Okay, so i-analyze pala natin yung mga hinihingi ng program then bago natin siya gawin into a program. So unahin natin ito. So since we have 30 numbers, okay, ang pinakamabilis na paraan dyan is to use loop. Okay, so gagamit tayo ng loop, although pwede naman natin siyang gawan ng madaming system.in or system.out pala. Okay, so example, so ito, lagyan ko siya ng system.out.print ln, and then ilagay ko siya sa loob ng double quotation, then semicolon. Okay, so the rest, pwede ko din naman siya ilagay dyan. Okay, so indent ko lang. Ilagay ko din sa open parenthesis, close parenthesis. Kaya lang, so time consuming yan kasi isa-isahin nating i-type. So dito ang ginagawa ko lang, kina-copy paste ko lang, pero sa tunay kailangan nyo pa isa-isahin na i-type. So binibigyan ko lang kayo ng idea at pagkakataong mag-isip kung paano siya mapapabilis. Okay, so ito kasi ay kung mano-mano natin siya gagawin. Kasi yung ilan kaya nilang gawin or i-display pero using
madaming system.out.println. Try natin i-run. So, process completed. So, meaning wala siyang error. Kapag nira natin, yan. So, exactly, makukuha natin yung output. Kaya lang, kung titingnan natin, so, ang dami natin isunulat na code. So, present lahat yung 1 to 30. Okay? Ngayon, kung halimbawa, ang requirements natin ay 12 set ng ganitong numbers from 1 to 30 or yung buong kalendaryo. Okay? So, hindi isang month lang. Gaano kadaming code kaya yan? Okay? So, pwede naman natin siya copy-paste. Kaya lang, yung sanang ipagta-type natin or ipagka-copy-paste natin, so, madami na sana tayo nagawa pa. Okay? So, dahil dito, medyo kailangan nating isa-isahin pa or i-type natin ng madaming beses. Okay? So, to shorten the codes, okay, so instead na gumamit tayo ng madaming system.out.println or print open and close parentheses, okay, so ang gagawin na lang natin is to use a loop. Okay? So, gamitin natin yung for loop. So, di-declare lang ako ng variable dito. So, in, halimbawa yung D, as the number of days na ipiprint niya, and siset ko siya sa 0. Kasi gagawin ko siyang variable ng loop. Then, for D, so, initialization, 1. So, pag dineclare natin ang variable dito, no need to initialize or no need to declare dito sa loob ng for loop. Pero pwede rin naman, kung halimbawa ayaw nyo siya i-declare dito, pwede naman ang declaration ay dito sa loob ng open parenthesis. Okay? Now, ang condition natin, so at least 30. So, dapat siya is less than or equal to 30. So, less than or equal to 30 numbers. Okay. Then, semicolon, D++. So, para mag-accumulate siya. So, para ma-terminate after ng 30th number. Okay. So, now, so, ilalagay natin ito sa loob ng open and close curly brace ni for loop. Then, tatanggalin ko lang yung ln. Tatanggalin ko, hindi ko man, sige, retain ko lang muna si ln. Okay. And then, dito, ang ipiprint natin ay cd. So, whatever the current value of t, yun yung mapiprint kay system.out.print. Okay. File ko muna. So, process completed ulit. Then, run. Okay. So, after running, kung mapapansin nyo, so, nag-print naman. Okay. Kaya lang yung arrangement niya, isang diretsong pababa lang. Nawala yung 7 columns. So, hindi siya nag-print into 7 columns. So, try natin tanggalin yung ln. So, remove ko muna yung ln. Then, build file ko ulit. And then, run. Okay. So, kung wala naman siyang ln, ang magdi-display naman ay series of numbers na naka-print horizontally. Okay. So, nagdikit-dikit lang. Okay. Now, ang solution natin dyan, so, para magkaroon ng indentation, so, into 7 columns, is to test kung ilan na yung na-file natin na number. Okay? So, every 7, so, titingnan natin, okay? So, dapat every 7th number, so, after niya, sa ilalim na magpiprint. So, tulad nito. So, 7 dito, and then, after ng 7th number, sunod na number sa baba na. And then, pag nakapito na ulit,
bababa ulit. Okay? So, pwede nating paraan na gawin dyan ay gumamit na isang condition. Okay? Which is, ito yun. Set ko na, dito ko na pala idadagdag. Okay? So, rem. Ano yung gamit ng rem? Okay? So, rem is to determine the remainder of the number. Okay, so yun yung gamit ni rem dito sa ating program. Okay, so bakit ko siya nilagyan ng rem? Okay, so ganito po yan. Rem is equal to d mod 7. Okay, so mod 7 or the percent sign. Okay, so ang gamit niyan, ang gamit nito sa ating program ay to get the remainder of the number. So, example, if the current value of d is 1, then divided by 7, so cannot be yun, di ba? Okay, kung cannot be, so automatic ang remainder niya ay yung 1. Okay. So, medyo lipat ko lang muna ng notepad. So, lipat muna na ako sa notepad kasi medyo maliit pala yung view nito. So, lalagay ko muna siya dito. Then, saka ko na lang siya pipaste. So, para mas nakikita nyo yung code. So, sana hindi ako magkamali sa pagta-type. Okay? Now, so after getting the remainder, okay, so example kasi, the number is 8. So, the current number of d or the value of d is 8. 8 divided by 7 okay, is 1. Then remainder 1. Ang magiging value ng rem ay 1. Okay, so yun yung example natin. So now, after nating makuha yung remainder, after dividing ng 7, so tatanungin natin the current value of rem. Okay. So, paano natin gagawin yon? So, ito pwede natin i-display muna yung current value ng d and then dito natin siya ilalagay yung condition. If rem is equal to 0, then ang gagawin niya, ito, simple lang yung gagawin niya. Mag-print lang siya or mag-display lang siya. Okay, so system.out.print, lalagyan lang natin ng ln. So ito pwedeng double quote lang. Okay? Ibig sabihin yan, kung halimbawa nag-0 na yung ating remainder, ibig sabihin nakapito na siya na number. Okay? So example, kung siya ay 7 divided by 7 is equal to 1. Then 7 minus 7 is 0. So that's why the remainder is 0. So now, kung nakita niya 0 yan, ang gagawin niya is to insert or to bring down the insertion point dun sa ating pagpiprintan or dun sa ating output box. Okay, so para yung susunod na number dun na sa ilalim pupunta. Okay, so kopyahin ko muna dito para nakikita natin yung effect. So run ulit. Hopefully yan. So process completed. Then run. Yan. So nag-file na, nagkaroon na siya ng arrangement by 7. Kaya lang, ang naging problema naman natin dito ay yung pagkakadikit-dikit ng mga output. So ganito kasi yung naging output niya. Okay, so ngayon, so ito kasi yung sunod na problem. So ganyan talaga sa programming. So every time na mag-update tayo ng code, may sisibol ulit na panibagong problema. So kaya tayo nagkakaroon ng update or upgrade sa ating system.
So, yan yung solusyonan natin sunod. Para masolusyonan natin yan, okay, so mag-a-add lang tayo dito. Okay, so dito sa code na to ng so plus so backslash t. So ano yung gamit ng backslash t? Inside double quotations na nasa sa loob din ng system.out.println. Okay, so itong backslash t inside sa double quote or kahit iduktong natin dun sa sentence na nasa sa loob ng double quotation ng system.out.print. So siya ay special function or special code. So hindi siya napiprint kasama nung mga letters or characters or sentence na pinrint sa loob ng system.out. So ito ay may binabasa ng compiler as special function. So ang function niyan is to insert a tab. Okay, so itatab niya. So gumagamit kayo ng Microsoft Word, pag nag-tab kayo dyan, for example, nag-press ako ng 1 or nag-type ako ng 1, palakihin ko lang, then tinype ko yung 2. Ngayon, kung space lang yan, so medyo maliit. Okay, yung kanyang distance. Pero kung tab yung ginamit natin, so medyo malaki na. Okay. And also, kapag halimbawa, so meron tayong number dito ulit. So ito ay 9. Then, nag-space tayo, tapos 10. So, makikita nyo, hindi siya katapat. Kasi space lang. Pero kung ang gagawin natin is tab, okay, so maiitapat natin siya doon sa sinusundan niyang number. Okay. So kaya tab yung gagamitin natin. So backslash t, yung gamit ng backslash t dito is to tab. Okay, so update ko ulit. Copy. So, process completed ulit, then run. Yan. So, nakuha na natin yung exactong output. Okay, so, meron na siyang column na 7, and then, nag-enter na siya every 7th number. Okay, and then, yung arrangement niya, tapat-tapat na rin. Okay. So, that is a simple calendar layout. Okay. So, ito lang yung ating naging code. Okay. Now, ang susunod dyan, hindi pa dyan nagtatapos ito. Ang susunod is to display a series of months. Okay. So, paano naman natin siya gagawin na 12 times magdi-display nito? Okay. So, 12 times magdi-display ng set ng mga numbers. Okay? So, ang gagawin lang natin is to add another loop. Okay? So, another loop ulit. So, halimbawa. So, ito, dagdagan ko ng M. So, M for month. Or A na lang. So, ito yung A, magdi-determine ng mga months, yung 12 months. Okay, so 12 ay ipiprint natin na ganitong set. Okay, so para magawa yan, so ang gagawin lang natin, so mag-add tayo dito. So, tab ko muna pala to. Lang pala. So, dito tayo mag-type. So, tatab ko lang muna. Kinopya ko muna
siya. So, nakatab. So, dito ako dadagdag ng variable. Okay, so now, ready na to add additional for loop. Okay, so for a is equal to 1, then a is less than or equal to 12, then a plus plus. Okay, so yung responsibility ng loop na to ay makapag-generate ng 12 set ng 1 to 30. Okay, so yun yun. While yung unang ginawa nating loop ay makapag-generate naman ng numbers, makapag-print ng numbers from 1 to 30 na naka-arrange by column, so by 7. Okay, so check nga natin ito. Pero bago yan, so after kasi nito, dapat mayroon siyang system.out din. So para magkaroon siya ng spaces, okay, dito ay backslash n. So si backslash n kasama siya ng backslash t, special function din yan or special code rin. So ito naman kapag pinasa niya, okay, so additional mag-enter ito into a new line. Okay, so additional enter. Ayan, kung babasahin natin ito, so nag-ln tayo, nag-insert into a new line, and then another insert into a new line. So twice nag-insert sa bagong line. Okay? So i-check natin. Copyhin natin. Paste ko ulit dito. So pili tama ulit. So process completed ulit. Then run. Yan. So meron na tayong 12 sets of yung numbers. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 sets na. Okay? Pero as we can see, okay, so puros numbers pa lang ang ating nai-display, unlike nito. So wala pa siyang label ng month, wala pa din siyang label ng mga days. Okay, so unahin muna natin yung days. Ito muna ang ating ilagay. Okay, so paano natin siya gagawin? So balik tayo dito sa ating notepad. So dito sa portion na to, dito ako mag-i-insert ng system.out.print ln. So dito ko ilalagay yung mga days. Okay, unahin ko lang yung Sunday. So su, tapos backslash t. So again, para magkaroon siya ng tab o yung equal distance. Okay. Then mo, so copyhin ko muna to para hindi pa lang hirap. Mo, tu for Tuesday, w for Wednesday, th for Thursday, fr for Friday, and sa for Saturday. Okay, so check nga natin. So may ln para mag-enter into a new line. So after i-print it up. Okay, so check. Copy. Mali. Yan. So compile muna ulit. Completed. Again. Then run. Yan. So meron na siyang mga nakatapat na days. So SU, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. Ayan. So meron na siyang mga numbers. Mga days pala. Kaya lang, ang susunod nating problema dyan, so sabi ko sa inyo, so every time na nag-update tayo or nag-upgrade tayo, mayroon ulit kasunod na makikita tayong problem. Okay. So, yun yung kailangan nating i-update sa susunod. Okay.
Pero ngayon na rin natin i-update. So, paano naman natin gagawin na yung numbers niyan? O, lalagyan muna natin pala ng label ng months. Okay, so, label muna ng months. Okay. So, yung months kasi, so, dahil siya ay naka-loop, so, hindi natin siya pwedeng i-insert or i-type one by one. Kasi, medyo mahirap sa part ng loop. Hindi natin alam saang portion natin ilalagay. Halimbawa, nag-system.out.print open and close parenthesis sa loob noon, yun yung January, February, March up to December. So, medyo mahirap. So, ang solution natin dyan is to use the array. Okay, so ano ba yung array? So, yung array ay type ko lang muna. So, yung array is a special type ng variable, okay, na mayroon siyang index or indices. Okay. So, yung array kasi isang variable, dineclare mo once, pero madaming beses mo siya pwedeng gamitin or madaming madaming kasamahan. Okay. So, dineclare mo lang siya isang beses, pero madami ang pwede mo magamit. Okay. Meron lang siyang indices. So, yun lang yung nagiging distinct part sa kanila. Okay. Now, paano natin siya gagamitin kung ang ilalagay natin ay yung January, February, March, April? Okay. So, ang gagamitin natin data type kasi doon ay string. Kasi string or text yung ating ilalagay. Okay. So, dito, kailangan nating i-declare yung code na yan. Okay. So, ito po yan. So, pwede nyo kopyahin. So, string x. So, x na lang for the name of the month. Okay. So, mn na lang kaya. So, x na lang para mabilis. Okay. X string x is equals to new string tapos yung index natin. Okay. So, kaya lang, be careful when declaring an array kasi sometimes depende sa condition natin. Okay. So, nagkakaroon ng problem. Kaya kung halimbawa ang index pala niya nagsisimula sa 0. So, from 0 yung index, halimbawa x sub 0 up to x sub something. Halimbawa, 12 ang dineclare natin. From x sub 0 up to x sub 12. So, we have 13 variables na available kaagad. Kaya lang, kung gagamitin natin siya sa condition, so lalong-lalo na sa may array, may loop, gumamit tayo ng loop. So, sometimes nagkakaroon ng error, lalong-lalo na kapag yung index na tinanong sa condition ay labis or out of range na dito sa ating dineclare na index ng ating or length ng ating array. Okay. So, kaya ang solution natin doon ay dagdagan ng isa. Halimbawa, 12 ang kailangan natin variables. So, although kasama si 0. Okay. So, almost 13 pa nga yun, kasama si x sub 0. Pero dagdagan para natin ng isa. Okay. So, instead na 12, gagawin natin 13 para sure. Okay. Yan. So, naka-declare na yan. So, tingnan natin kung tama yung declaration. Copy ko lang ulit. Okay. Kapag hindi siya naglabas ng error message, ibig sabihin, tama yung declaration natin. So, tama naman pala. Okay. So, proper yung declaration, proper yung pagkakatype. So, now, dito natin siya iisa-isahin. Okay. So, na, pag nilagyan natin ng value yung ating array, dapat may index. Okay. So, ganito siya.
x, tapos open and close bracket. Sa loob ng bracket, yung index natin. Pwede tayo magsimula sa 0 or para hindi tayo nalilito sa 1 na kaagad. Okay. So, dito tayo maglagay ng value sa kay 1. So, x sub 1 is equal to January. Tapos, semicolon. So, kopyahin ko lang siya. Baba ko lang siya. Bagal lang ako mag-type. Papalitan natin ang index. Don't forget to change the index kasi kung hindi natin papalitan, yun at yun lang din yung ma-update yung value. Okay. So this is February. This is March. And this is April. Sunod, copyahin ko na lang ulit. Paste. So this is 5, 6. So, unahin natin palitan yung index para hindi tayo nalilito. April, May, this is June, July, this is August. Yan. Then, 4 na lang. This is 9, 10, 11, 12. August. So this is September, October, November, and lastly, December. Okay. So now, copyahin ko lang muna ulit. So, balik ko dito. Try ko nga kung wala siyang error. Yan. So, expected semicolon daw. And close is string literal. So, double quote ko. Double quote. So, asan siya? Sub 9, X sub 10, X sub 11, X sub 12. Hanapin lang natin kung alin dito yung nagka-kulang. Close string literal kasi ibig sabihin siya ay Mayo. September, wala siyang double quote. Okay, so mas maganda na lang kakakita tayo ng problem or error para may correct natin. Yan, so process completed. So ibig sabihin okay na to. So ready to use na. So, balik ko siya dito. So ngayon, so i-apply natin ito sa loob ni loop, for loop. So dito tayo maglalagay. Okay, so maglalagay ulit tayo ng system.out print ln. Okay? And sa loob niyan, yung variable na x, ilalagay natin x, tapos sub a. So, bakit A? Okay. So, yung A kasi ay integer. So, every time nag-update yung value ni integer A, yun din yung kukuning value ni X or yun yung i-display niya dito. Example, the current value of A is 1.
So, una niya i-display kung ano yung value or laman ni x sub 1. Okay? So, ganun po yun. So, try nga natin. Ayan. So, run nga natin. Process completed. Then, run. Ayan. So, tingnan natin. Okay. So, lahat mayroon na siyang nakalagay. So, January, February, up to December. Okay. So, kung lalagyan natin halimbawa ng specific na year, okay, so dadagdagan lang natin dito. Okay. Plus, halimbawa, 2021. So, lagyan ko lang ng space. So, compile ko ulit. Then, run. So, meron na tayong 12 months with 30 days lahat. Kaya lang, another problem makikita natin. So, bakit 30 lang sila at 30 silang lahat? Okay? So, gagawa natin yan ng solusyon sa susunod nating video.